Amen. Our topic for today is in the book of Mark, chapter 2. Mark chapter 2, Sister Sarah, no? Amen. So, without rehearsing the Mark chapter 2, this was about Jesus' ability to forgive and to heal. Magsisimula ako sa verse 1, mga kapatid. There was no longer room to receive them, not even near the door. So napakaraming tao. Jesus Christ became so popular. His fame spread throughout the region around Galilee. Napakarami nang humahanga sa kanya. At this point, mga kapatid, ay dumami na yung mga tagahanga ni Jesus. And He preached the word to them. He preached the word. Yun ang naging isang ministry ni Jesus, mga kapatid. Ang mangaral ng salita ng Diyos. Parang ina-avoid niya rito ang mga streets. Kasi hinahabol na siya ng mga tao. Maraming tao ngayon, mga kapatid, maraming mga karamdaman. Kaya mapapansin mo, nagiging popular ang mga pastor na may mga kiniklaim na sila ay mga healing pastor. For example, Benny Hinn. Yung mga yan ay panagkukrusada, talagang marami ang nagsasabing sila ay gumaling. What does it mean, Brother Matt? Ibig sabihin, maraming taong may sakit. People need healing. People need God. Kaya sumisikat sila dahil maraming tao ang nangangailangan. Maraming taong may sakit. Minsan hindi mo na nga makikita ngayon eh. Minsan pagka ikaw ay nag-drive ngayon sa mga parking o minsan ang mga toilet, Sister Milen, di ba minsan ang toilet may nakalagay na disabled toilet. So, ang akala palagi ng mga tao, especially sa Pilipinas, ang gagamit lang ng toilet na yun, Sister Milen, yung mga pilay, dapat makitang pipilay-pilay ka. Sister Antilita, nakukuha mo po ang point ko. Pero ang sabi ko, hindi lahat ng mga disabled ay nakikita. Kailangan mo na tuloy magpanggal, magpilay-pilay. Dahil pag hindi ka pipilay-pilay, Sister Jessica, at ginamit mo ang disabled toilet, naku, yung mga kasunod mo magagalit sa iyo. Bakit ka hindi ka naman disabled? Oh. Diba? Eh ano bang ibig sabihin ng disable? May infirmities, may mga karamdaman na nakakaapekto ng kanyang ability, kaya disable. Nawawala ng kakayahan ng kanyang ability. Hindi na siya able. Oh. Kaya kung bingi ka o kaya ay pipe, kasi ang pipe hindi mo alam na eh wala naman nakalagay dyan na bawal ang pwede lang gumamit dito ay pilay. Kasi gusto nila, nakikita nila dapat talaga pipilay-pilay ka o may saklay ka, kaya meron kang taling malaki na ganon, disable yon. Pero pag hindi nila nakikita papilay-pilay ka, eh hindi ka disable. Maraming mga tao may sakit, Sister Cecil. Nakala mo, masaya. Akala ng iba, laging tumatawa. Akala ng iba, laging nakapostura. Pero many of us are suffering inside. And sickness and disease are not normally recognizable. Hindi laging nakikita eh. Kaya, tama yung kasabihan na do not judge the book by its cover. Hindi porke nakikita mo na masaya sa Facebook. Kaya ang Facebook, isang yan eh, isang kaipokritohan yan eh. Huwag ka lagi maniniwala sa Facebook na lagi nakangiti.
Yung mga nasa Pilipinas na akala nila yung kanilang mga magulang, mga ate, mga kuyang nasa abroad. Akala nila pa picture-picture sa Rome, nasa Vatican, nasa Switzerland, kumakain ng chocolate. Akala nila palaging masaya. Akala nila walang problema. Akala nila walang sakit. Pero how many of us? Gaano karami ang kilala natin na they are deeply battered, they are deeply wounded. And yet they are afraid to show. They are afraid to let everybody knows their wound, their hurt. Kaya yung kanta ni Brother Gary Valenciano, A Wounded Soldier. Kaya marami sa atin mga kapatid, mga ipokrito at ipokrita. Because marami nagtatago. Nahihiya akong malaman ng iba. Kasi pag nalaman nila may sakit ka, kasi ang sakit kasi parang sign of weakness eh. Sign of sins. Di ba? Pag may sakit ka, laging ang tingin ng mga tao, ang baba. At nung unang panahon, lalo na kapag ikaw ay may sakit, excommunicated ka kaagad sa society. People see you as an outcast of the society. Amen mga kapatid? Outcast ka palagi. Kaya minsan mga kapatid, maganda sa tao yung sensitive. Ibig sabihin, alamin, makiramdam. Baka may sakit yung tao. Baka may karamdaman, may pinagdadaanan. Hindi natin alam eh. What do we know about life? And Mark chapter 2 talks about sickness. People were following Jesus. Not just to witness the miracles of Jesus. Kasi yung iba dyan, ususero lang eh. Amen. Marami talaga mga ususero, yung mga ano nangyari? Isa yon, isang part ng tao yon. Pero may mga tao talaga, Sister Sarah, na nahihiyang magsabi na mayroon din silang sakit. And this is the time where Jesus was getting so famous. And there were a group of people, when they could not come near him because of the crowd. You see, Sister Cecily, every time you try to attempt, every time you try to achieve, every time you attempt an endeavor, an undertaking to achieve your dream, there will always be a crowd. There will always be an obstacle. There will always be people who will tell you you cannot do it. There will always be problems surrounding you. Hindi talaga pinadali ang buhay, Sister Arlene eh. Bakit? Kasi kung naging madali ang buhay, di sana lahat ng tao, maganda ang buhay, madali pala eh. Madali pala mag-abroad, kumita ng malaki, at umuwi sa Pilipinas happily ever after. Madali palang maganto eh. Madali palang magnegosyo, tapos pag nagnegosyo ka, successful ka agad. Madali palang sumali sa Olympics. Ngayon, usong-uso, nanalo din si Heidelin Diaz. Diyos ko, nagwe-weightlift ngayon, mga kapatid. Punong-puno ang mga gym ng weightlifter. Kasi nakita nila, Sister Melaine, ang laki pala ng kinikita ng gold medalist. Merong 33 million from kung mga businessman. Pastor, magandang araw po dyan sa Amerika. Narinig po namin kayo rito. Pinalalo na po niya is gold, weightlifting. Ang laki ng kanyang panalo. Meron siyang 10 million kay ganon. Meron siyang 10 million sa land bank. Yung 10 million niya sa land bank, pinrint na. Kaya pagdating niya sa Pilipinas, meron siyang 10 million kaagad. Basta nung isang araw, pinanood namin, meron siyang 33 million cash, plus bahay sa Tagaytay from Mega World, 3 million, plus another fully finished na bahay sa Zamboanga.
So sa makatwid, mahina ang 50 million. Lahat-lahat. Kaya lahat, Brother Matt, ngayon, nagbubuhatan na ng barbell. Diyos ko, magbubuhat na ako ng magbubuhat. Kasi 50 million eh. You see, people always see the outcome. They always see the glory. But they don't see the process. Buti ka pa, Atilita. Buti ka pa. Hindi ka na mamroblema. Buti ka pa, Sister Milen. Hindi ka nagkakaproblema sa pera. Buti ka pa, Ne. Buti ka pa, Sarah. Meron kang gasoline station. Buti pa, mukha kayong mayaman. Diba? Ganun yung sarili mga tao. They see the outcome. But they never realize that at the back of that facade, you see yung building, ang tawag dyan, facade. Minsan, ano lang yan eh, frontline yan eh. Kaya ang tawag sa mga nurse, frontliner. Kasi, Sister Arlene, sila ang nakabangga sa virus. Kaya frontline. Ang nakikita ng tao, Sister Arlene, frontline, yung outcome ng buhay mo. But they never realize that at the back of that front line, of that facade, are grief, your tears, your being away from your family, malayo ka sa mga anak mo, kung ilang taon mo na, dekada na, ang bago mo napag-ipunan yan, bago mo na ipagawa yung bahay na yan, bago mo na ipagawa ito. Marami kang pagsisikap, marami kang paghihirap, maraming dugo at pawis. Ang inipon mo dyan, magawa mo lang yan. And people never appreciate that. Kaya pag tinignan mo si Heidelin Diaz, kaya kahapon pinakita niya, okay, I have 33 million guaranteed, plus may mga iba pa. Philippine Airlines, lifetime travel free. Pinakita niya, Sister Arlene, yung kanyang kamay. Ito ang kamay ko, puro kalyo. At the age of 17, ano na siya ngayon? Parang magte-30 na siya. 13 taon na siya, 14 na taon siya nagtitraining. Just for this event. Marami na siyang sinasalihan, mga international, mga Brazil na yan. Pero bago siya nagwagi ng gold, it took her decades. Sa linggo, pag-aaral natin yan, Brother Matt. Hindi ko muna itutuloy. Kasi maganda yung topic na yan eh. But you see, in every attempt, in every goal, in every success, there will always be a crowd. Just like these people. When they could not come near Jesus because of the crowd, there will always be because. Sister Ne, bakit hindi mo nagawa to? Because of. Bakit hindi nangyari to? Because of. Laging may because eh. You see that because, Sister Cecil, separates the man and the boys. Separates the failures, the disappointed, the defeated, against, versus the successful people, the achievers. Laging may because eh. There will always be crowd who will stop you. But Heidelin Diaz, she lost previously. Marami siyang natalo din eh. Hindi lang ito, sumali siya sa Brazil, sumali siya sa ganon, London yata, sumali rin siya, talo siya. Kaya pag pinanood mo yung mga matatagumpay, Sister Sarah, yung huli nating beauty pageant, sino nga yung Miss Universe nating huli? Mga patay, kung yun yung mga updated ng mga ano dyan, yung mga chika minute dyan. Sino? Mateo, Pastor. Ay, hindi. Yung dati pa, yung last year. Si Brother J, laging updated dyan eh. Alam mo, pag si Christy per minute ay natanggal sa trabaho, ino-nominate ko si Brother Johnny. Updated dyan sa lahat ng balita. Brother Johnny, sino nanalo last year? Yung karatista, yung maganda talaga. Miss Universe.
2020, 2019 mo, 2020. Catriona. Ayun, si Catriona. Si Catriona Gray. Mga kapatid, pinag-uusapan natin dito is relevant to the topic. Catriona Gray won the Miss Universe but she lost in 2016 or 2018. She did not qualify. But the key, just like this group of people, Brother Matt, is to never stop. Never be deterred. Yung matakot, huwag kang matakot dahil may crowd. Ganyan talaga ang buhay. Hindi sa unang tira mo agad shoot. Michael Jordan, he was being interviewed by Forbes magazine. Why was he made? Why was he being said to become the best player of all time? Sabi ni Michael Jordan, I'm not the best player of all time. There are many better players than me. But the only thing that differentiate me, that distinguish me against other better players than I do, Sister Cecil, alam mo sinabi niya? Because I've taken many more shots than them. Alam mo yung nanonood ka ng mga bata pa tayo, mga kapatid, mga pinanganak 1970s. Ang sabi kung natatandaan nyo pa yung mga student canteen, sina Eddie Ilarde, sina Bobby Ledesma, yung mga pinanganak ng millennial, hindi nyo kilala yan, ha? Pero yung mga pinanganak ng mga bata pa, yung mga 1980s, Annalisa, Ana Luna, yan mga yagit, yung mga ganyan yan. Natatanda ko ang sabi ni Ate Helen at saka ni Eddie Bilarde. Sabi niya, the more tickets you buy, the more chances of winning. Pag marami kang ticket na binili, marami kang chance na manalo. That's the key, Sister Arlene, in life. Ang iba kasi pag nakabili ng isang ticket, talo na eh, o umaayaw na. Hindi. Amang-ama yung, wala pa ako nabalitaan na yung nanalo sa loto, Brother Matt. Naku, inaabangan ko palagi. Hindi naman talaga ako tumataya, pero inaabangan ko sino man nanalo. Minsan kasi, 48 million euro million. 58 euro million. Inaabangan ko sino man nanalo. May isang Pilipino nanalo sa UK, million. Euro, hindi ko alam kung ano pinatawag doon. Basta nanalo siya sa ganyan mga loto-loto. Alam mo, sabi si Sister Cecil, yung interview, taga Manchester yan eh. Di sa London. Alam mo, araw-araw bumibili siya ng loto. Meron pa pala Sister Sarah na inaalagaan yung numero. Meron pa pala ganun, para mga Tamagotchi. Alam mo yung Tamagotchi, yung mga kapatid, alam ko ang sinasabi ko. Yung Tamagotchi, inaalagaan yung Brother Matt, yung mga, naku, natutulog na yung aking Tamagotchi. Naku, papakainin nila yun. Gagastos sila, papakainin nila. Pag hindi mo pinakain yung Tamagotchi, maglalayas. Naku, maglalayas yung Tamagotchi na yan. Iiwanan ka. Parang si Dora. Alam mo yung mga Dora? May mga Christian din na mga Dora. Alam mo yung mga Dora Christian, yung pagka napagsabi mo, ay, nakaalis na ako. Dora Christian yun, may lahi at spirito ni Dora. Alam si Dora yung laging sa balutan. Naku, maraming ganyan. Pag napapagsabihan, naku, alis ako sa church na to. Dora Spirit. Pinapatawa ko lang kayo, pero totoo yan, mga kapatid. Lagi may balakid sa buhay. Pero mo, inaalagaan nila yung numero. Lagi silang bumibili. Naniniwala sila na mananalo sila. Hindi ko kayo ini-encourage na bumili ng loto. Pero ang point ko, mga kapatid, sa tagumpay, hindi ka natatakot na sumubok. Hindi ka natatakot sumubok. Yes, Sister Milan, you can fail. Of course. There's no guarantee in life. Walang garantiya sa buhay eh. Attorney, mananalo po ba ako sa kaso? Ano pong chances ko? Nung kala mo rito, ticket? Depende. Sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay natin sa buhay, Sister Arlene, lahat yan ay pakikipagsapalaran. Lahat yan. Pag-aasawa. Pakikipagsapalaran yan, no? Sugal yan. Ano po, Pastor, ang aking garantiya na mamahalin ako ng asawa ko habang buhay? Abay, depende. Walang garantiya sa buhay. Saan ka naman nakakita ang asawang garantisado? Wala. Walang garantiya sa buhay. Everything in life is about whatever happens,
It's up to you. Hindi, bagamat pwede kang magkaroon ka ng ideology, umasa, manalangin, pero wala nakakapagsabi ng dulo eh. Walang makakapagsabi na hindi mangyayari sa iyo. Mismong si Jesus, sinabi nila yun eh. Sabi ni Jesus, sa buhay na ito, in this life, in this world, you shall suffer. Sinabi ng Panginoon sa Biblia na ang baha, ang bagyo, ang malalakas na alon, dumarating sa mabubuti at sa masasama. Ang sabi ng Ecclesiastes, sumisikat ang araw sa mabubuti at masasama. Pinapaulan ng Diyos sa mabubuti at masasama. Nakakita ka na ba na, dito sa church na ito sa Batangas, Lemery, Batangas, dito lang uulan sa Sinisian West kasi lahat ng tao dito banal. Lahat ng mga taga-Mahayahay, mga taga-Bukal, bubuka ang lupa dyan kasi mga makasalanan. Walang ganun. Pinauulan ng Diyos across the board. Ganun ang pagmamahal ng Diyos. But for our topic, mga kapatid, lagi may balakid. Laging may hindrances. Ano ang mga hadlang sa iyong pangarap? What is the crowd? What is it? What is the crowd in your life? But these 4 men, Sister Milen, they uncovered the roof. They uncovered the roof. Kasi crowded na yung room eh. At itong friends of the paralyzed man had to lower him down through the roof. You see, mahalaga din, Sister Jessica, ang mga kaibigan eh. May mga kaibigan kasi, sabi ko nga mga kapatid, sabi ng Biblia din yan, bad companies corrupt good character. But good friendship can help you succeed. This paralyzed man, there was never, the book of Mark chapter 2 doesn't say about the faith of the paralyzed man. There's nothing. Wala tayong pagkuhanan eh. Kaya hindi natin pwedeng speculate. Pwede lang tayo sigurong, kasi paralitiko siya eh. Imbalido. At yun ang kahalagahan mga kapatid ng isang taong maraming itinanim, Brother Matt, na kabutihan sa kapwa. Pag ikaw ay naging mabuti sa tao, naging mabuti ka sa iyong mga anak, sa iyong mga kapatid, sa iyong pamilya, sa iyong kapwa, of course sa Diyos. Mahalaga yan. But in this context, pag-usapan natin yung paralyzed man and the 4 men who were carrying him. Kaya nagkaroon ng kagalingan, Sister Sarah, ang paralyzed man na ito, itong paralisadong taong to, not necessarily because of his faith. The book of Mark doesn't talk about his faith. But the faith of the 4 men who were carrying him, who had the audacity to uncover the roof for him because he was paralyzed. Kung ikaw ay pagtanda mo, kapatid, at wala kang natulungan, naging madamot ka, naging matapang ka, naging masama kang kaibigan, naging masama kang tao, baka sa panahon ng iyong pagbaba, sa panahon ng iyong, sasabihin na natin, pagkaparalitiko, kasi darating sa atin yan eh. Kaya sabi ng Panginoon, Brother Matt, ano man ang tinanim mo, aanihin mo. In every aspect. Nagtanim ka ng pagiging mabuti, aani ka ng mabuti. Nagtanim ka ng pagtulong sa kapwa, pagdamay sa kapwa, o edi, dadamayan ka rin ng kapwa. Kaya sa Pilipinas, usong-uso yung pag may namatayan, nakikilibing. Makiramay ka, bumunta ka. Kasi pag hindi ka pumupunta, alam mo na mangyayari, pag may namatay sa inyo, wala ring tao. Kaya ang iba, ay naku, pumunta tayo kasi. Ganun lang naman yun eh. Pag may mga handaan, Milen, pahiram ng mga silya nyo dyan. Ipapahiram mo yung kaserola, mga silya. Kasi pag ikaw naman naghandaan, wala kang ganun, wala kang ganyan. Diba? Tulong-tulong lang yan sa probinsya. Kaya usong-uso doon yung mga manunulong. Pag silang may handaan, ikaw naman taghugas ng pinggan,
tagatagtad ng mga rekado. Para pag ikaw naman ang handaan, ikaw naman ang host, ikaw ang bida, o di yung mga tinulungan mo, sila rin ang tutulong sa'yo. Ganyan lang naman ang buhay, Sister Jessica. At pag natutunan mo yung ganung circle of life, naku, gagawin kong mabuti to kasi hindi ako magiging matapang sa kapwa, maging mapangmata sa kapwa. Mahalaga yung, tama sabi ni Ecclesiastes, 2 is better than 1. Sino ang magpapainit sa'yo sa panahon ng taglamig? Bagamat iba siguro ang aspect na sinasabi ni Haring Solomon doon, pero ganun pa rin in the universal application of the scripture. Mas maganda ang dalawa kayo. 3. Tama sabi Sister Sarah, yung lubid na 3 litid, hindi napuputol. Ang lubid, pinagtagni-tagni lang na 3 yan eh. Mas malakas, Sister Sarah, ang puwersa ng 3 pinagbuklod-buklod na sinulid kaysa sa puwersa ng tag-iisang sinulid na iba't iba na magkakahiwalay. Ganun yun. Kaya mahalaga meron kang kaibigan na magtutulak sa'yo para magtagumpay ka. Nung isang araw, napanood ko yung mga friendship sa University of the Philippines, Diliman, UP Diliman, Sister Arlene. 5 magkakaibigan, alam mo, salutatorians lahat. Lahat salutatorians. Halos binrake nila ang record ng history. Buong kasaysayan ng University of the Philippines, itong 5 magkakaibigan ito, walang valedictorian. Lahat salutatorian. Pag ang kaibigan mo, mga baliktad antiyan, mga chismosa, saan ka? Amen ba? Makikipagchismisan ka dyan. Anong mapapala mo? Di wala. Kaya mga kapatid, mahalaga ang pagpili ng kaibigan. Marami mga tao ang sinisira ng kaibigan. Pero itong taong to, itong paralisadong to, swerte. Kasi paralisado na siya, wala na siyang magawa. But because of the faith of the friends, siguro sila na lang usap-usap, bakbakin na natin yung bubong na yan. Wala tayong mapasukan eh. Hindi na natin makita si Jesus. Kasi maraming harang. Think out of the box. Diba? Nag-isip sila paano sila makakalapit kay Jesus. At kung kailangan nilang bakbakin yung bubong na yun, Brother Matt, ginawa nila yun. Siguro kung ikaw ang may-ari ng bahay, Sister Jessica, abay, sino ka naman nagbabakbak ng aking bubong na iyon? Abay, pagkakasasama na. Siyempre, pag nagbabakbakan ng bubong, Sister Milen, sa Middle East, wala namang yero. Puro doon bato. Di ba kami daladal silang maso? At saka mga martilyo at mga kung ano-ano mga malalaking mga boom! Boom! Siguro galgalagan yung mga bato dyan. Siguro ganun yun. Siguro galit-galit yung may bahay. Kasi kung ikaw naman yung pinagawa mo, magtalis pa. Alam mo, brother, may napagawang kapatiran natin sa Pilipinas. Bubong lang ha? Bubong lang. Kalahating milyon. Bubong lang. Kinontrata ng kontratista, magkano ang bubong? Kalahating milyon. Sir, hindi ho kami nagpapagawa ng bahay ha, bubong lang. Bubong lang yan. Bubong lang, kalahating milyon. May mga bubong pa na depende sa square meter. Kala niyo ang bubong sa Pilipinas, hindi na uso ang sasa. Noong unang panahon, uso yung sasa eh. Pag nakakuha ka ng dahon ng saging o dahon ng niyog, pwede na. Ngayon kapatid, wala nang ganon, Sister Arlene. Ang ngayon, mga tigula. Depende pa sa kulay. Ito, binakbak nila yung, siguro kung ikaw talagang mayroon ng bahay, Sister Sarah, abay, daddy, puntahan naman ninyo kung sino nagbubutas ng bubog na yun. Kadami-dami ng tao din eh. Bago na tayo nakapagpagawa ng bahay na rin, bakbakin lang yan eh. Wala silang takot na bakbakin yung bubong. Bakit? Meron silang pangarap eh, para sa kaibigan nila. Alam nila kung saan nila kukuhanin ng kagalingan. Itong 4 na tao ito nag-usap-usap, pag hindi natin nakita si Jesus, hindi gagalit ng kaibigan natin. Kaya, by hook or by crook. You see, kaya mahalaga sa isang tao ang merong single-mindedness. Alam mo yung single-mindedness, Sister Sarah? Yun yung, kahit anong mangyari, hindi mo isusuko ang iyong pangarap. Mag-i-stop muna ako dyan kasi sa linggo pa yan eh. Pero okay, excited dyan. They uncovered the roof.
Kasi very likely, Sister Sarah talaga, naglalaglagan ng mga bato. Siguro yung mga tao, kala tatakbuhan. Kasi may isang nagmamaso, boom! Boom! Hanggang sa babutas nila yon. And then when Jesus saw their faith, yun, Brother Matt, ang key point eh. Nung nabutas na nila ang bubong, Brother Matt, Jesus saw their faith. Hindi sila nag-apologize doon sa may-ari ng bahay. Pasensya na kayo ha. At ari binutas ko. Babayaran ko na lang kung anong damage na rin. Babayaran. Walang ganoon. But the Bible, Mark chapter 2 said, when Jesus saw their faith, Jesus saw their faith. Walang tanong. Walang hindi nagalit si Jesus. Instead, Jesus saw their faith. Kayo ba mga kapatid? Kaya bang makita ng Diyos ang inyong pananampalataya? You have to show your faith. Faith without action is dead. Faith without action is dead. Many people had this kind of fallacy where, nananampalataya naman ako sa Diyos, meron akong faith sa Lord. But your action is the manifestation of your faith. What you do is the display of your trust and confidence in God. Yung ginagawa natin mga kapatid, that is already a faith. Itong mga to, hindi basta nanalangin sa labas. Hindi natin makalabas. Kasi kung sa mga Pilipino at Milen, ay naku, maghintay-hintay kayo. Maya-maya. At marami pang tao. Madaling maganon eh. At maraming Pilipino ang ganun, may mga Pilipinong ganun ang mentalidad. May inferiority complex. Mahiyain. Mahiyain. Kumain ka na ga. Naku, hindi ho, ko'y busog ako eh. Yung pala na may kalamnaan tiyan, gutom na gutom. Talagang kulang na lang balawbaw ang kanin, pero sabihin busog. Inferiority complex. Itong mga taong to, talagang makakapal ang muka. In a good sense. In a good sense, mga kapatid. Ganyan ang pananampalataya. Your faith should be higher. Should be above than your fear. Kasi wala na silang choice eh. Hindi mo alam. I think in the succeeding verse ng ating binabasa ngayon mga kapatid. After that, pumunta na si Jesus sa ibang lugar. Sinabi ni Jesus, let's go to the other town. How many times do you think that Jesus will pass by at the same village? Just like that woman who was bleeding for 12 years. She was suffering from bleeding for 12 years. This woman realized that Jesus will be passing by this road only once. Opportunity, most of the time, knocks only once. Hindi ko sinasabing hindi nadadaan si Jesus. Hindi ko sinasabing wala ng opportunity. Pero alam mo ba, Sister Milen, na ang opportunity has an expiry date? Kaya kita mo may mga Pilipino na, gusto ko ganito. Minsan maramdaman mo eh. May mga point sa buhay mo na, itong araw na to talagang hype na hype ka. Gusto mo magsimula ng negosyo, gusto mo mag-aral, gusto mo mag-ganito, gusto mong gawin yon. Di ba? Minsan may mga ganun eh. May mga time na ngayong araw na to parang gusto mong gawin yon. But opportunity has an expiry date. Meron siyang timeline eh. These poor friends knew that Jesus may not come back to the same place ever again. It's now or never. And people normally succeed, people who normally achieve so much greatness in life are those people who have that kind of mentality. It's now or never. I will do it. Whatever it may cost me. Whatever it takes, I will do it. They don't compromise their desire. And then sinabi ni Jesus dito sa lalaking to, paralisado mga kapatid, Son,
You see? Tinawag agad ni Jesus, Brother Matt, yung lalaking paralisado. Hindi niya inaddress yung 4 na lalaking may pananampalataya. But the paralyzed man was addressed by Jesus himself. Jesus said to the man, the paralyzed man's son, your sins are forgiven to you. You see? Pwede mo sabihin nyo na, siguro sinasabi na Jesus na pinatawad na siya dahil yung presyo ng bubong ang mahal. Pwedeng ganun eh. But we can imagine, the friend, Sister Arlene, they went to a lot of trouble for their friend na may paralyzed. But instead of Jesus saying that you are healed, listen to this mga kapatid, Jesus said, your sins are forgiven. Why would Jesus say that? What? Pinagkabutas-butas namin ng bubong Jesus? Tapos ngayon patatawaran mo lang ang kasalanan namin? Ano naman yan? Parang gano'n eh. Di ba? Isipin mo na yung logic na gano'n na ang in-order mo, adobo, tapos ang binigay sa'yo, bibingka. Alam mo yung parang iba ang dumating? Yung pagbukas mo ng package, ay, mali! Ang in-order ko yung ganong size, small. Ang dumating sa akin, extra large. Eh di mali ang order. Ganon yung parang nangyayari dito siguro. Siguro, pwede nating sabihin yun. He was paralyzed. Sister Arlene, siguro sabi ng mga friends, we wanted him to walk, not to be forgiven. Why would he be forgiven? But Jesus knew, Sister Jessica, alam ni Jesus that the man's real need and his greatest need was to be forgiven. What is it good for a man to have 2 legs and walk right to hell with them? Diba sabi ng New Testament, mas maganda nang pumunta ka sa langit na putol ang o wala kang mata, wala ang isang mata mo, kaysa sa lahat ng buo mong katawan, you have 2 legs, but you go to hell. Where there is a problem most of the time, almost always, Sister Arlene, sin, yung kasalanan is the real problem. Yung mga may sakit, most of the time. Hindi naman lagi, pero minsan, madalas. Naalala mo yung palabas ni Sharon Cuneta, Sister Arlene, gaano kadalas ang minsan? Yung mga tanong na yan, ako, talagang malalalim ang meaning. Gaano kadalas ang minsan? O nga naman, tama. Diba? Pero madalas, Brother Matt, na ang sanhi ng sakit ay kasalanan. Tayo gumagawa ng kasalanan natin. Kaya nung unang panahon, yung aking mga lolo't lola, yung mga lahi ni Bishop, yung mga kapatid niya namamatay ng mga 85, 90. Tayo ngayon mga kapatid, tingnan mo ang buhay ng tao ngayon. Maswerte ka na pag nakarating ka ng 70. Pag nakarating ka ng 75, babay, ano na, kumbaga sa basketball, ano na yon, tapos na, game over na. There are 4 quarters of life, Brother Matt. Kapag ikaw ay nasa 35 to 45, 35 to 45, yung between na yon, nasa 3rd quarter ka na. Starling. Amen. Pag ikaw ay nasa 55 to 75, last quarter ka na. Kung bagay sa basketball, nasa uling quarter ka na. Pag dumating ka ng 76, overtime na de. Overtime na tayo. Hindi ka nasabing, pero swerte mo na yon. Dumating ka ng 76, 78, 80, swerte ka na. Hindi na natin alam kung maabot pa natin yan eh. Yung 80, 85, yung kaya mong pantayin yung mga lolo't lola mo, yung mga nanay mo na tumanda ng mga 90. Sa ibang bansa, sa Italy, marami diyang matatanda. Na matatanda na, nagsuswimming pa, nagbabicycle pa. Sabi, ilang taon na yun? 95! Nagbabackstroke pa sila! My God! Mind you! Sa Pilipinas, ang matatanda, 85, nasa banig.
nakahiga. Pero sa ibang bansa, lumalakad pa sila. Alam ni Jesus ang dahilan ng sakit. At maraming sakit, alam natin yan, galing, nagmula, dahilan, ang naging sanhi niyan, mga kasalanan. Kaya ang ginawa ni Jesus, Sister Arlene, Jesus addressed the man's greatest need. The greatest need. And mostly, the root of all pain and suffering. Yung sinful condition. Kasi naiis ka ni Jesus eh. Pag nakita ka ni Jesus, Sister Sarah, kayang basahin ni Jesus ang buong pagkatao mo kagad eh. Nararamdaman ni Jesus, alam ni Jesus eh. Kaya kay Jesus walang mapansin mo, minsan nagbubulong-bulong yung mga Pariseo, mga Eskriba, di ba? Alam ni Jesus ang puso na pinag-uusapan nila. Hindi niya naririnig. Siyempre, hindi na magpaparinig ng mga Pariseo yun eh. Di ba? Parang yung mga chismosa, siyempre, hindi naman sabi nila na ikaw ang pinagchichismisan nila. Nakaranas ka na ba nung nagtatawa na siya at bigla dumating ka na parang nag-ibang istorya? Parang, ay, wala kang pinag-uusapan. Yan na. Siyempre, yung mga Pariseo, pag nag-uusap sila, bulungan sila. Hindi nila ipaparinig kay Jesus, alam nga naman. Napaka-unethical naman. Pero si Jesus, ipinapakita dito sa ating talatang binabasa, alam ni Jesus, mga kapatid, ang kanilang iniisip. Nung makita ni Jesus, Brother Matt, ang lalaki itong paralisado, alam ni Jesus that this man needs more forgiveness more than the healing himself. Kaya marami nagtatanong kay Jesus, bakit sino itong kasi kausap nila tao eh, si Jesus yun eh. Bakit sino tong taong tong pwede magpatawad ng kasalanan? Who can forgive sins but God alone? Tama. Sister Arlene, Diyos ang tanging may pagkakataon at may kapangyarihang magpatawad. But the fact that they never realized is they are talking. They are now meeting, they are seeing the Son of a living God. They did not realize that Jesus is God Himself. Yun ang pagkakamali nila. Kaya maraming tao ang, hanggang ngayon, maraming mga relihiyon nagsasabing si Jesus ay tao lang. Pero time and time again, Brother Matt, si Jesus pinagdidiinan na. Bago ko si Abraham, ako na. Lahat ng bagay na ginawa sa daigdig, sa sansinukob, ay ginawa through me, because of me. I am the Son of God. I and God the Father are one. Pero marami pa rin mga doktrina, marami pa rin pastor, tao lang si Jesus. Alam mo, pag dumating si Jesus, Sister Milen, hindi ko alam, baka batukan na lang sila. Sinabi na eh. Kaya mahirap mga kapatid na tagapagturo, nagtuturo ng mali. Malaking pananagutan sa Lord yan. Yung inililigaw mo yung tao, na hindi naman talaga yung sinabi ng Bible, pero pinipilit mong i-try to download the head knowledge na mali ang interpretation. Si Jesus mismo sinasabi, ako ay Diyos. Diyos na si Jesus. Bagamat mababa ang kanyang approach, lagi niya sinasabi, Son of Man. Pero makapapansin mo, Sister Sarah, yung son, yung letter S, S-O-N, son, o anak, laging big letter A. Big letter A. For example, Sister Ali, sumulat ka ng Masbate, Bicol, o Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte. Yung M na yon, Sister Arlene, is a capital letter. Why? Because alam natin, it's a noun. It is a very important word in literacy, in literature. Hindi naman small letter A eh. Hindi naman small letter S, Son of Man, small letter S. No. It was always been written as the big letter A. It means there's a significant that He is the Son of the living God. Anak siya ng Diyos. Diyos siya eh. Kaya may karapatan siya, Sister Cecil,
na magpatawad ng mga kasalanan. Diyos siya eh. Ipinakita ni Jesus na siya ay Diyos. You see, most of the time, maraming mga ginagawa si Jesus na pag tinignan mo talaga, makikita mo ang katangian ng isang Diyos. Kaya sabi ni Jesus, ano mas madali? Which is easier? To say to the paralytic, your sins are forgiven to you? Or to say, arise, take up your bed and walk? But Jesus said, Brother Matt, I did that so that you may know that the Son of Man, again, Sister Sarah, the big letter S. Kaya pag tinanong mo ang mga nagtuturo ng Bible ngayon, you see, most of the time, marami nagtuturo, hindi nila binabasa talagang Bible in its proper context. Hindi ko sinasabi mag-aaral sila ng Bible College. Hindi naman yun talaga ang... Pero pag binasa mo ang Bible, Sister Zara, minsan na may mga naka-italics, di ba? Minsan may mga nakapula. Minsan may mababasa ka King James, Sister Mila. Pag binasa nakapula, sabihin, Jesus himself was talking. It was not really the word of Saint Mark. When Jesus said, verily, verily, I say unto you, it's always on the red text. It means that it comes from the very word, the very mouth of Jesus. Pag may mga big letter S, it means a very important word. Pero may mga nagtuturo ng Biblia na, hindi, Son of Man lang siya eh. Son of Man, in your word. Pero tingnan mo pagkakasulat. Big letter S. At pag may mga nakausap kang mga academics o mga academians o nasa academe, yung mga teacher, mga bachelors of science in education, important yung big letter S, yung mga capital letter. Kasi it signifies, it represents noun, important word. Sabi dito, Brother Matt, upang maunawaan ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. He said to the paralytic, I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. You see, after Sister Antilita na sabihin niya na pinatawad ang kasalanan mo, hindi lang sa pinatawad, Sister Sarah, Sister Jessica. After na pagpapatawad sa kanya, sinabi pa rin ni Jesus sa kanya, arise. Take up your bed and go to your house. You see? Pinatayo pa rin siya ni Jesus. Masyadong tense itong nangyari dito, mga kapatid. And the Bible says, all were amazed and glorified God, saying, we've never seen anything like this before. Humanga sila sa galing ni Jesus. Siguro mga kapatid, pagka nandito ang Panginoon, talagang siguro hahanga tayo sa Kanya, Brother Matt. You know, I can't wait to see Jesus. Kayo ba mga kapatid? We are talking about the life of Jesus Himself. The works of Jesus. All were amazed and glorified God. You see, Sister Adelita, when God moves, He will amaze you. Kaya maganda minsan ang panalangin natin, Ate Milen. Panginoon, sana naman sorpresahin mo rin ako. Panginoon, sana mapahanga mo ulit ako. Ganun eh. God wants to amaze us. God wants to exceed your expectation. Kaya sabi ng Bible, no eyes has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined the things that God has stored for you. Kaya sabi ko mga kapatid, yung nararanasan natin, Sister Jessica, Brother Matt, yung nararanasan mong ganda ng buhay, appetizer pa lang yan. You have never seen what it's like. Yung pag dumating ka na, Sister Jessica, sa pinaka main course ng buhay mo, mararanasan mo, eto pala talaga. Ang sarap maglingkod sa Panginoon because God wants to amaze you.
God wants to use you to display His power. Gustong gamitin tayo ng Panginoon upang makita ng buong sanlibutan na ikaw talaga ay anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Hindi ito sermon, mga kapatid, na nasa Bible study pa lang tayo. Pero I'm getting excited, mga kapatid. Na, mga kapatid, konting-konti, mga kapatid, mga 3 oras na lang, okay lang? Total, Friday naman bukas, wala naman kayong pasok, di ka? Na, mga kapatid, punta na tayo sa Jesus eats with the sinners. Kumain si Jesus kasama ang mga makasalanan. You see, mga kapatid, alam mo yung mga makasalanan na yan. Minsan, ano yan eh. Parang, attorney, bakit to kayo nag-abogado? Eh, di ba, pastor kayo? Attorney, bakit to kayo nagtatanggol ng mga, bakit ang mga kliyente yun? Minsan mga tomboy, mga bakla, mga ganon. Di ba, pastor kayo? Attorney, totoo po ba na mga lawyer, liar? Parang, alam mo yung parang nakakasakit ng damdamin na lahat ba ng mga, parang sinabi mo lahat ng mga doktor ay bumubuhay. Maaari. Sister Charmy, na may mga abogadong sinungaling. Maaari. Ganon din naman siguro sa ibang mga bagay, sa ibang mga line of professionalism. Maaari ang ibang mga doktor, ibang mga teacher, maaari ang ibang mga nurse. Hindi lahat yan. Sa lahat ng, sabi nga nila, sa lahat ng gubat ay may ahas. Matthew was the tax collector. Ang nagkaroon ng generalization o nagkaroon ng stereotyping. Alam mo yung stereotyping? Parang, pag taga Batangas, nako, pumunta ka sa bahay ng mga lagi may balisong. Yun ang stereotyping. Yung parang, pag inisip mo mga, lahat ng taga Nigeria, mandaraya yan, mandarambong yan. Lahat ng mga taga-Tondo, magnanakaw yan. Lahat ng may mga tato, adik yan. Lahat ng may mga hikaw, adik din yan. Lahat ng mga maliliit magsuot ng mga miniskirt, nako, prosty yan. Ganun ang stereotyping di ba? Let's, mga kapatid, ano tayo, real talk tayo ngayon, ha? Real talk tayo. Gusto nyo real talk? Ganyan tao eh. Di ba? Nagkakaroon tayo ng stereotyping. Naku, siguro buntis si kapatid. Bakit? Ang laki ng tiyan niya. Kapatid, nanggaling lang sa handaan, marami nakain. Huwag kang mag-conclude. Mr. Jessica, di ba minsan pag malaki ang tiyan, akala nila buntis? Hindi naman. Nanggaling lang doon, may daladala pa nga, may busog na busog, bundat na bundat, kaya medyo napalaki ang tiyan. Kaya minsan nakakatakot, nagkakaroon ng stereotyping ang tao. Kaya kaya pagkakain ka, Sister Arlene, sa mga punsyonan, sa mga kainan, huwag kang magpapalaki ng tiyan kasi isipin ng tao, either buntis ka o may di ba? Pag naman payat na payat ka, siguro may hitit na marijuana yan, adik. Kasi pumayat. Ganun ang tao sa atin, Milan. Let's be honest about this. Pag ang pisngi mo ay tingnan mo ang pisngi niya. Nako, talaga, halatang halata. Sister Sarah, nakukuha man sinasabi ko. Let's be honest about this. Ganyan, mga kapatid, Brother Matt, sa Region 4, pag tinignan mo ang mga taga Batangas, Laguna, Quezon, pare-pareho iniisip niyan. Pag payat ka, adik ka. Pag mataba ka, buntis ka. Pag mahihikaw ka, may tattoo ka, adik ka. Stereotyping. Just like what happened to Brother Matthew. Matthew was a tax collector. At maaari, kasi noong unang panahon, mga kapatid, yung mga tax collector para mga taga-BIR, ang nangyayari dyan, Sister Cecil, may mga lugar-lugar yan. Isang sample, Capernaum. Magkakaroon niya ng bidding. Sino ang magiging tax collector dito? Binibid yan ng mga Roman Empire. Yung mga bidder, yung mga tax collector, sisingilin ko dyan, 10%. 5% sa inyo, 5% sa akin. Yung isa naman, makikipag-bidding, 15% ang sisingilan ko dyan sa Capernaum o sa Nazareth. 10% sa inyo, 5% sa akin. So, tinitingnan ngayon ng mga Roman Empire kung sino ang bibigyan nila ng kontrata. O ikaw, Mateo, sa iyo ang Capernaum, ha?
Okay, ikaw ang nanalo sa bidding. Kaya, ang nangyayari noon, yumayaman ang mga BIR collector, yung mga tax collector. Kasi, meron silang pera eh. Kukolekta sila sa tao ng 10%, 5% sa Roman Empire, 5% sa kanila. Kaya ang tingin palagi, ang top of the mind, yung tinatawag nilang perception of the mind, palagi pag tax collector ka, mayaman ka. Rather, mandaraya ka. Pero tingnan mo rin yung sa atin, ganun din minsan eh. Marami talaga mga taga-BIR. Ang trabaho mo, BIR. Pag sila mong BIR, parang, uy, big time! Tingnan mo sa atin sa Pilipinas, pag nagtatrabaho ng BIR, let's be honest. Anong trabaho sa BIR? Taga-check. Yun lang? Ba't ang bahay nyo ang laki? Bakit milyon? Taga-check ka lang ng mga bagahe, ng mga dumarating ng mga cargo? Oo, taga-check. Pero tingnan mo ang bahay, ang lalaki. Ang mga kotse, bago. Magtataka ka. Kaya, siguro noong unang panahon, gano'n rin pala. Pag nagtatrabaho sa BIR, mandaraya. Pero hindi naman lahat. Anong alam natin? Anong alam mo yung nagpatato, agad adik? Eh baka gusto niya lang lagyan ng tato. Malay mo, anong alam natin doon? Anong pakialam natin? Gusto niya magpatato, di magpatato siya. Hindi na natin problema yon. And let's not jump into conclusion that because itong taong to may hikaw, addict siya, o itong taong to ganito, miniska, siya, prostitute siya. Hindi natin alam. Madali kasi mag-conclude. It's easy to point fingers to others. But Jesus said, Sister Milen, before you judge to others, look to the mirror and see yourself and see if you are worse than them. Kaya mahirap humusga sa kapwa. Unang-una, hindi natin alam, Sister Cecil. We don't know what they're going through. Hindi mo alam kung bakit. Ay, ganto-ganto, abandonada yan. Iniwanan yan. May anak yan sa labas. Anong alam mo? Did you know that she was raped? Did you know that something happened to her? Gusto niya bang iwanan siya ng asawa niya? You don't know that. But people always jump into conclusion as if their conclusion is valid and true. Hindi lahat ng inisip natin tama. Marami tayong mali. At yun ang ayaw ni Jesus. Kaya pag nakilala mo si Jesus, Sister Cecil, tama ang sabi ni Pastor Saldi kanina. Hali kayo nabibigat ang lubha. Yung talagang bigat na bigat ng lubang, mabigat na mabigat na. Hali kayo, nabibigat ang lubha. Bibigyan ko yun ng kapahingahan. Kasi maraming tao nun, mga kapatid, hirap na hirap dun sa sa law ni Moises. Masyadong mabigat, mga kapatid. Pero si Jesus, pinili niyang kumain kasama ng mga tax collector, kasama ng mga makasalanan. Bahala kayo dyan. Sabi natin, ano ngayon? Anong masama doon? Paano natin ipapakita sa mga tao na mahal sila ng Diyos? Kung tayo mismo, pandidirian natin sila. Ayaw natin papasukin kasi ang itsura nila. Eh, anong gusto natin? Anong gusto ng mga religious leaders? Ako, mas itong aking pananaw, mga kapatid, akin ito ha. Mas gusto ko pa yung mga addict, mga tomboy, bakla, mga abandonada, mga single mother. Mas gusto ko pang magpunta sila ng church, makarinig ng salita ng Diyos, rather than we excommunicated them, diyan kayo sa labas, mga makasalanan kayo, dito lang sa loob ang mga banal. Kaya sabi ni Jesus, no. You are hypocrites. Hipokrito kayo. Because that's not the reason why I came. I came to seek, sabi ni Jesus, Sister Milen, bumaba ako sa lupa upang hanapin. In fact, hindi para lang kausapin eh. Hinahanap talaga ni Jesus, Sister Cecil. Ang mga makasalanan, hinahanap niya. To seek and save the lost. That's the parable of the lost sheep. When Jesus left the 99 for the sake of the one lost sheep, just to find that one lost sheep,
for Jesus, it was a big deal. Mahal na mahal ni Jesus ang mga makasalanan. Tayo mga sasabihin na natin, okay, nandito tayo sa ating pananampalataya. Of course, yes, we feel the holiness of God. Pero wag natin gamitin yung pagiging banal natin na nakilala natin si Jesus para kutsain naman yung mga taong naglalakbay pa. Yung mga nasa journey pa, tagal na nag-a-attend ng Bible study, hindi pa rin nagbabago. Anong alam natin? Hindi mo alam anong timeline ng Panginoon sa kanya. Hayaan mo na, just keep walking. Just keep serving God. Don't mind them. Kung di pa sila nagbabago at wala pa silang pagbabago, maaaring may ginagawa pa ang Diyos sa kanila. We don't know that. I-respect mo yung mga pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay. Hindi natin alam eh. Kaya pag nakakakita ko ng mga professional drivers, yung mga pro, kung dito sa UK, Sister Milen, pagka ikaw ay learner, sample nag-aaral ka magmaneho, sa likod ng kotse mo may nakalagay na L, malaking L, letter L, learner. Sa Italy ba meron kayong ganyan, Sister Jessica, yung learner? Pastor Saldi, meron po kayong L? Anong tawag sa anong Italy doon? Anong tawag? Meron po. Ano po? P. Ano po yung P? Practice. Okay, so pag nagpunta ako ng Italy at may nakita akong P, ibig sabihin hindi pa marunong masyado mag-drive. Diba? Nag-aaral pa. Ayan, practice. Dito sa London naman, brother, tayo dito, L. L. Pero yung mga professional driver, naku, babagal nyo! Galit na galit sa mga learner. No, tatangan nyo. Ano kayo sa mga daan? Baka makasagasa kayo. Pero alam mo, Sister Jessica, I always remind myself that I myself used to be a learner. Dati rin akong nag-aral. Amen ba mga kapatid? Kaya huwag kayong magalit sa mga taong hindi pa binabago ng Diyos. Dati naman tayo at hanggang ngayon makasalanan pa rin tayo. Kaya tayo nagiging banal talaga. Actually, Ate Milen, ay kinover tayo ng Panginoon. Kaya tama ang sabi ni Bishop. Ang sabi ni Bishop, we're not sinless. We are blameless. May papakita ko sa inyo mga kapatid. Ito yung blameless, sisters. Mga kapatid, makinig lang kayo ha. 2 oras pa ito mga kapatid. Kayo magtimple muna kayo ng kape dyan. Mga kapatid, sandali na lamang ha. Brother Matt, ito ang blameless. Yeah? Blameless, Sister Sarah, is demonstrated as this. When Jesus Christ, when you accepted Jesus Christ, Brother Matt, when you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you invited Him to come over and come into your heart. You were not sinless. But when you accepted, when you open the door of your heart, and allow God to enter in your heart, you became blameless. Binili ka ng Panginoon. God redeemed you. And every time God the Father would like to punish you, kill you, and throw you to hell, but the blood of Jesus. Kaya yung kanta natin, Sister Sarah, na it was as like a snow. Yung blood of Jesus, Sister Cecil, is like a snow. And as we all know, snow is white. As in, white. Amen ba mga kapatid? White is the sign of purity. So Sister, Brother Matt, when God entered in your heart, you allowed Jesus to come in, you became blameless. God gave you a cover. You are still in your being, but God gave you the blood of Jesus. Every time God the Father sees you, He never sees you anymore. The persona that heaven sees now is the life of Jesus which is in you. Yun ang nakikita ng Panginoon. Mga kapatid, pwede kang sumpain ng Diyos eh. Pero sabi ng Panginoon, no. I never remember your sins anymore. Your iniquities, your transgression have been removed, and I never remember them anymore, sabi ng Panginoon, because of the blood of Jesus.
Sister Arling. Ang suot mo na ngayon, yung damit ni Jesus. Amen ba mga kapatid? Kaya, palakpakan natin ang Lord mga kapatid. Ayaw ko lang pahabain pero mga kapatid, na-excite ako pag ganito eh. Alam mo yung mga makasalanan talaga, dapat minamahal din natin yan. Of course, huwag tayong makisama. Huwag natin namang ayunan naman sila. Kasi ang iba naman, pag nakiumpok sa inuman, nakikiinom na rin, umiinom na rin. Mahirap naman yun. Ang sabi ng Panginoon, Sister Cecil, pag nakipag-umpukan ka sa nagiinom, mangangaral ka ng salita ng Diyos. Hindi yung nauna ka pang nalasing. Nauna pang, labas ang barakaw! Labas ang barakaw! Akala ko ginangangaral ka ng salita ng Diyos doon sa inuman. Ako hinapainom yun lamang. Talo tayo dyan, mga kapatid. Sister Sarah, nauunawan mo kasi sinasabi ko, totoo ito mga kapatid. Kasi yung iba, nangangaral, tapos mamaya, bakit ka nasa diskuhan? Ang akin po kasing target market, yung po mga nasa diskuhan, yung mga nagsasayaw, yung mga ganito, yung mga ganito. Anyari? Yun po, napapasayaw na rin po ako, napapainom na rin po, ayun na rin po. Dapat, pag nangangaral ka, talagang focus, mga kapatid. Na mga kapatid, papatuloy tayo because of the time. I want to hurry. Mga kapatid, I hope may natututunan kayo kahit pa paano. Jesus is accused. As he was dining in Levi's house, alam na natin yung Levi na yon, si Matthew yon. Kasi nung tinawag ng Panginoon si Brother Matthew, sabi ng Panginoon kay Matthew, halika, sumunod ka sa akin. Yung tax collector na makasalanan, Sister Antelita, sumunod talaga kay Jesus. Baron mo yun? Halika, sumunod ka sa akin, nangungulekta ng tax, ang laki-laki ng kita niya. Kayo kaya? Nasa si Atene? Atene, nandiyan ka ba? Baron mo yun? Yung malalaki ang kita. Kakalimutan mo? Siguro sabi ni Brother Matthew, bakit? Ba't ako susunod sa'yo? Ang ganda-ganda ng kita ko rito eh. Pero hindi. Sumunod si Matthew. Yung invitation ni Jesus, sinunod yun ni Levi or ni Matthew, yung tax collecting business, and follow Jesus. And from then on, Brother Matt, yung pangalan mo, Mateo Albutra. Ito eh. Si Brother Matthew, si Brother Mateo, sumunod kay Jesus. Sinakripisyo niya, kita niya. Kaya yung ibang mga tao, linggo, hindi may bigay ang 2 oras, 1 oras sa Panginoon. Si Matthew, binigyan niyang buong buhay niya, karir. Si Pedro, iniwanan niyang pangingisda. Fishing business, binigay talagang outright yung pagsunod. Walang tanong-tanong. Kaya sabi ni Pedro, hindi niya naubusan sigurong wala talaga siyang magawa kundi magtanong sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, sumunod na kami sa iyo. Ano naman ang mapapala namin sa iyo? Ano ang papakainin sa mga anak namin? Alam mo namang pangisda lang yung kinikita namin. Ano na lang gagastusin nila? Ano na sasabihin ng asawa ko? Pero hindi eh. Ano sabi ni Jesus? Sino man sa inyo ang nag-iwan ng bahay, ari-arian, kabuhayan para sa akin, I will reward 100-folds. Ganun din si Matthew. Iniwanan niya yan eh. At bago malis si Matthew, Sister Angelita, nagkaroon siya ng farewell party. Inibitahan ni Brother Matthew, says, Lord, Jesus, meron akong farewell party. Alam mo, mga goodbye party. Siguro nagpakain sa Jollibee o McDo. Siguro ganon. Nag-imbita sila. Kaya sabi ng mga Pariseo, bakit yan? Kala ko ba yung Diyos na yan? Kala ko ba yung propeta na si Jesus na yan? Kasi kala nila propeta si Jesus. Bakit yung makanya kasama ng mga makasalanan? Kaya sinagot sila ni Jesus. Hindi kailangan ng mga walang sakit ang doktor. Sabi ni Jesus, those who are well have no need of a physician. Kayo pala, wala naman pala kayong mga sakit. Hindi nyo ako kailangan. Pero itong mga makasalanan na to, kailangan, itong mga may sakit na to, kaya makikita mo, Sister Melen, ina-associate palagi ni Jesus ang kasalanan sa sakit. Itong mga makasalanan to, mga may sakit na to, kailangan nila doktor, at ako yun. You see, Jesus is the perfect doctor to heal us of our sin.
Kayang gamutin ni Jesus ang ating mga kasalanan. Kayang patawarin ni Jesus ang ating mga kasalanan, pagalingin ang ating ang ating sakit. At ang maganda pa kay Jesus, Sister Jessica, He is always available. Pag nagpunta ka sa emergency, sa Lemery, minsan walang bed. Minsan di available ang doktor. Tatawagan mo pa, may pan-down ka, wala, labas. But Jesus is always available. At laging tama. Sister Sarah, Jesus always make a perfect diagnosis. Nung isang araw nakikinig kami, Delta variant dumadami na sa Kamaynilaan. At ngayon po mga kababayan, may isa pong tinama ng Delta variant sa bandang Bicol region. Nakapost pa yon sa laking-laking TV. May isa daw tinama ng Delta variant sa Bicol region. Sabi ko kasi, baby, may Delta variant na sa Bicol. Takot na sila, siyempre may Delta variant na. Alam mo, 2 days after, Sister Antelita, sabi na balita, mga kapatid, error daw po, nagkamali daw po yung nagko-computer, pasensya na. Nagkakamali? Sister Jessica, ito pa, nakakatawa, Brother Matt. May kumuha ng patay sa ospital. Kaya lagi ako nanonood ng mga balita eh. Minsan nakakatawa. May kumuha ng bangkay sa ospital. Naku, nag-iiyakan sila. Iyakan sila ng iyakan. Tapos, 2 pamilya ang kumuha may isa na naman kumuha ng patay na naman. Naku, agad nilang kinremake. 2 oras lang, Brother Matt. Kinremake dahil nga COVID. Alam mo ba, Sister Melen? Lumabas ngayon sa record yung sa autopsy na yun palang kanilang pinaglalamayan, yun pala ang COVID. 2 linggo naman. Pero ubos na ang mga biskit. Yung mga biskit na galing Laguna, alam sa mga Laguna, mga malalaki. Mga kapatid, alam ko yung mga tinapay, yung mga pampatay na tinapay. Ay nako, tinapay ng patay ang kinakain mo. Yung mga biskit na may mga, nako, mga kapatid. Tayo magkakakwentuhan dito. Yung mga balde-balde, naubos na. Ilang balde na naubos. Yung palang kanilang pinaglalamayan, mga kapatid. Yung pala may COVID. Naku po, Diyos ko. Yung mga nagpunta doon sa libingan, mga kapatid, yun ang tinatrack and trace. Sabi ng mga tao, bakit ba naman nagkakamali yung ospital at pagkakatatanga ng mga taong yan dyan? Yung kinremate, yung mga kapatid ang walang COVID, pero mo kinremate, ay di galit na galit yung mga, parang pamilya galit na galit kasi yung nagpunta doon sa may COVID, siya ngayon ang hinahanap ngayon ng mga track and tracer, dahil na, ay kayo may COVID kayo, lahat niya hinahanap yun. Naku, hindi na makakita lahat. Yun namang kinremate, nagagalit, bakit naman pinakremate ninyo? Ay mali naman pala. Bro mo nagkamali ng pagbibigay ng patay. Ito namang mga pamilya, bakit pa naman ninyo binubuksan kung sinong patay? Ano yung, kita ninyong iba ang mukha? Bakit yung paglilibingan niyan, titingnan niyo ang mukha? Naku, Sister Arlene, pag kayo pala kukuha ng patay, titingnan mo rin kung sinong kinukuha mong bangkay. Baka mali ang makuha mo. Yung pala gayon din. Akala ko naman ilaging tama. Abay, titingnan mo kung yan nga talaga ang pamilya mo. Titingnan. Abay, baka mali. But Jesus, Brother Matt, always make a perfect diagnosis. Laging tama. Jesus, hindi nagkakamali. And He provides a complete cure. Lagi sa may gamot sa mga sakit at karamdaman. Kaya mabuti si Jesus. Na mga kapatid, last 5 minutes mga kapatid, sorry Pastor Saldi, pagpatuloy ako. Alam kong mga kapatid, tayo ay dumadako sa ating oras. Pero mga kapatid, may nagtanong sa kanya, gusto ko lang ituro mga kapatid itong Sabat na ito eh. Marami kasi nagkakamali dito eh. Marami mga tao na nagkakamali na yung Sabat. Tinanong si Jesus, why do the disciples of John the Baptist, and the Pharisees, bakit sila nagfa-fasting? But your disciples, Jesus, don't do that. They do not fast. Bakit di sila nagfa-fasting? Kitang-kita nila. Pero mo kitang-kita ng mga tao, mga Pariseyo, pati pagfa-fasting. Paano malalaman yung fasting? Dapat ba nakalagay sa Facebook mo, fasting ako from 9 to 5. Alam mo yung parang nasa doctor is in, 9 to 5. Pero pati yun nakikita ng mga Pariseyo. Amen ba mga kapatid? Kaya mahirap talaga ang tayo ni Jesus noon eh. Lahat ng kanyang galaw nakikita.
But Jesus used an illustration, Brother Matt. He used the illustration of a wedding. And Jesus drew a powerful picture among the Jews. Sabi ni Jesus, dito pa ako eh. Sabi ni Jesus, the days will come and they will fast in those days. God is not against fasting. Gusto na Jesus ang fasting. Pero tinatanong siya, bakit hindi nagpa-fast? Eh, nandito pa yung ikakasal, bakit naman magpa-fasting? Parang, yung mga tipong, may handaan, Sister Antelita. Alam mo, may mga handaan, may mga ponsyunan. Tapos may sabi siya, naku, sige, hindi ako kakain kasi fasting ako, nagda-diet ako eh. Ang sarap mong batukan ng plato. Pumunta ka sa handaan ko, tapos sasabi mo, fasting ka? Hindi ka kakain? Bago ko na napahabol itong manok na ito, itong baboy nito, saan ko pa ito pinag-uutang? Tapos hindi ka kakain? Naku, mahirap sa Batangas yan, mga kapatid. Kaya pag nag-alok ang mga taga-Batangas, kakain kayo. At mahirap ang mga taga-Batangas, nagtatampo yan. Ang sabi ni Jesus, hindi pwede mag-fasting itong mga tao ko. Kasi nandito pa ako, kakasal ako eh. Nandito yung aming pagsasasaya. Ayaw kung may fasting na yan. Bagamat hindi sa against sa fasting, pero sabi ni Jesus, nandito pa ako eh. Nagsasaya pa ako. Nagsasaya pa kami. And then, mga kapatid, sinabi ni Jesus na, no one sews a piece of unstrung cloth on an old garment. Walang siyo man na naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan. Sasabog yun eh. Sasabog. Nung unang panahon kasi yung fermented wine, pag nilagay mo sa old wineskin, ang tendency mag-expand yung balat, yung lagayan. Sasabog. Kayo na definition ng born again Christ, Brother Matt. The fact na tinanggap mo ang Panginoon as your personal Lord and Savior, you are now becoming a new person. You are now a new creation. Kaya ang tawag sa atin, normally, born again. Pinanganak na muli. Hindi na ako dating si Matt. Hindi na ako dating si Milen. Wala na yon. Nagbago na yon. Dati pa yon. Hindi ko nakilala yung dati kong pagkataong Cecil Abunag na yan, Kakuwanag. Hindi ko nakilala yon. Ako ay bagong nilalang na sa paningin ng Diyos. Yung alak na yon, Sister Arlene, can symbolize the Holy Spirit. Hindi pwedeng may bagong Holy Spirit ka na, tapos dati pa rin ugali, dati pa rin pagkatao. And therefore, nababaliwala yung wine. Dapat, tinanggap mo na ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, now, na nasa iyo na ako ngayon, there should be a transformation in your life. Magkakaroon ng pagbabago. Kaya marami nagtatalo sa mga school of thought that always say, oh, yes, you were saved, you were justified because of faith. You don't need to do anything. Yes, I believe on that. Salvation, you don't need to receive to become saved. But most of these people, Sister Arlene, they forgot to read the succeeding verses. And the succeeding verses, Brother Matt says this, na you were created to do good works. Yung after na yun, you were justified because of faith, wala kang kailangan gawin, tama yun eh, agree ako dun eh. Pero ang bunga noon, Sister Milen, na pagkatanggap mo ng kaligtasan na nasa Panginoon, there is an expectation from you as a believer, mga kapatid, na magkakaroon ng pagbabago sa buhay. Magbabago ang takbo ni Brother Matt. Hindi na ako yan. Matt, di ba ganito ka? Di ba dati ganito? Cecil, di ba ganyan ka dati? Di ba, Arlene, di ba ganyan ka dati? No. I am a new creation. That is a born-again Christian. Kaya sinasabi niya dito, ang bagong langis hindi pwedeng ilagay sa lumang lalagyan. Magkakaroon ng bagong lalagyan. Magbabago yun. Magkakaroon ng changes. Matatransform ka. Kaya mga tao mamamangha. And then mga kapatid, yung Sabbath. The disciples began to pluck the heads of the grain. Pero nga pati yun, nakikita ng mga tao, yung pagkuha ng pangunguha ng mga bunga ng iba. Kasi nung sa Batangas,
Pag ikaw ay kumuha ng mga bunga ng kapitbahay ng bayabas o duhat, okay lang yun. Pero mo sa Israel, masyadong problema nila yon. Yung pagkuha ng bunga ng may bunga. Sa Batangas, hindi. Ay, Ate Pilar, gayo-gayo may ano dyan, meron gaho kayong talbos ng ganere. Ay, oo naman, kumuha ka na lang din yan. Kadaming talbos eh. Pero unang panahon, sa kanila, yung pangunguha, yung tinatawag nilang gleaning, kasalanang mortal yun. Talagang binibilang ng mga eskriba. Diba? Sabi nila, nagbabiolate daw ng tradisyon ng mga alagad ni Jesus. Minsan kasi may mga tao ba, talaga yung pinakadetalye, pinakamaliit na bagay, talagang makikita nila. Alam ang tao mga kapatid. Ito sinabi ko na ito sa inyo kahapon in our previous Bible study. Iwasan natin magkaroon ng mga nitpicking. Alam mo yung pag-nitpicking sa English, parang alam mo Ate Mila nung mga bata tayo, di ba? Wala tayong suyod. Walang suyod, walang pangtanggal ng kuto. Ang gagawin mo, Sister Sarah, di ba, yung hingutuhan mo ako, hahanapin mo yung hahanapin mo sa mga uban, sa mga dandruff, nasa kaya ang kutong yun. Hahanapin mo talagang nitpicking ang tawag doon. Lahat ng maliliit nakikita. Lahat ng bagay nakikita. Kaya mahirap ang isang Kristiyano, brother man. Ang isang born again, mahirap. Bakit? Kasi all eyes on you eh. Eh bakit si Milen? Eh bakit si Jessica? Eh bakit si ganon? Pero pag silang gumagawa, walang problema. Pag silang gumawa ng ginagawa mo, naku, walang problema. Normal. Pero pag gumawa si Jessica buong galing, hindi, bakit yan, no? Born again nga yan, tapos ano eh, alam mo? Ayan, kaya mag-iingat, sabi ng Panginoon, be careful. Sa lahat ng ginagawa natin, be careful. Laging cover your back. Ibig sabihin, alagaan mo yung mga ginagawa mo kasi sa lahat ng ginagawa mo, may makakakita eh. And then, mga kapatid, why do they do what is not lawful on the Sabbath? Jesus never violated God's law, God's command to observe Sabbath. Mahalaga talaga ang Sabbath. Kaya ang ibang relihiyon, ang tinawag nilang Sabbath yan, ginawa nilang Sabado. Pero mali din naman yun. Paano kung ikaw ay nasa Middle East, trabaho sa Middle East? Ang Sabado nila, Biyernes. Masyado mo naman silang init sa puwera. Dahil lang, ay, hindi ko pa pwede, kailangan Sabado talaga. Masyadong legalistic. Kailangan, ganito, alas 8:30 en punto. Nandiyan kayo, otherwise sarado ang church. Hindi ganun si Jesus eh. Si Jesus maunawain eh. Maunawain ng Diyos. Sinagot sila ni Jesus. Eh bakit yung mga bakit yung mga high priest nung una? Natandaan mo, gumamit siya ng example. Sino rito? Example niya si Abiatar, high priest. Yung anak ni Abiatar, na high priest din. 1 Samuel 22 verse 20. Eh bakit sila? Hindi naman nila pinapractice yung Sabbath eh. Bina-violate pa nga nila ang Sabbath. Bakit wala kayong masabi doon? And lastly mga kapatid, and by the way, sabi ni Jesus, do not forget, I am the Lord of Sabbath. Eh ano ngayon? Ako naman ang Diyos ng Sabbath. Ang sabi ng Panginoon, Sister Milen, Sabbath. Hello mga kapatid, Sister Jessica, nandiyan ka? He is the Lord of Sabbath. I remember one time mga kapatid, tapos na ako. One time I had an opportunity to have a dinner with the CEO of one of the top
real estate in the Philippines. President siya. Sabihin na natin mga malalusyutan. Ganyan. One-on-one yun, Sister Antilita. Sabi ko, sir, may binili po ako eh. Ano po ito pang, may tinatawag kami ng Brother Johnny na CAPEX. Capital Expenses. Sabi niya, sir, ito po ang resibo ng binili ko. Kadiner ko siya, ha? Ano yung CAPEX? Para saan yan? Eh, sir, di ba requirement to ng kumpanya na para pag may ginagastos kami, refundable. Ano yung CAPEX na yan? Ako yung CAPEX! Ako na yung kadiner mo eh. I don't need that. Ako lang may-ari ng kumpanya. Naalala ko tuloy, Brother Matt, sa Tuesday, tumawag sa akin yung Vice Consul ng Philippine Embassy. Nag-book daw ng dinner. Sabi niya, attorney, nag-book si Vice Consul ng Philippine Embassy ng dinner. Bakit? Gusto raw ako maka-dinner. Kaya, nakakatuwa naman. But, God is the God of Sabbath. Hindi mo pwedeng i-accuse si Jesus eh. At kahit binayulate pa man yun to that extent, but you're talking to the God Himself. Naalala ko, I think, Sister Jessica, I had dinner with a man sa Tarlac. Nagpunta siya ng US. Sister Sarah, 2 minutes na lang po. Alam po, anto ko na dyan sa Italy. But relevant ito sa ating topic. Taga Tarlac. Nagpunta raw siya ng California yata yon. Tapos paglabas niya, Sister Milen, may dala siyang 3 apples. 3 mansanas. Sa Amerika, ha? Eh di ba pag lumalabas ka ng mga mall at hindi mo binayaran, Sister Cecil, nagwawangwang yung mall. Naku, lumabas daw sa Ate Milen, dala yung 3 mansanas. Wow! Ang bilis! Sa Amerika pala, wag ka magnanakaw ng mansanas. Kasi sa Pilipinas, pwede mo itakbo ang mansanas ay Pastor Saldi. Di ba? Sa Amerika, hindi mo pwedeng nakawin. Nagwangwangan daw, Sister. Ito talaga, nag-dinner kami dyan sa may bandang Luisita. Naalala ko lang mga kapatid itong ganito mga kwento. Bakit? Kasi relevant siya eh. Gusto kong makita ninyo ang flesh nung topic. Nagwangwangan daw, Sister Antilita. Dumating agad yung mga pulis. Put your hands down. Nakatutok daw sa kanya lahat. Mga kapatid, kung naranasan niya matutukan ng baril, naku, nakakatakot pala daw yan, sabi niya. Kanya doon, nung tinutukan ako ng baril ng mga taga-Amerika, talagang kulang daw, maihi talaga siya. Kasi bro mo, Sister Cecil, pag natinutukan ka ng baril, ang dami palang pulis niya. Put your hand down! You stole 3 apples! Bro mo, sasayangin nilang oras sa mga pulis sa 3 mansanas. Alam mo, sabi niya, Sister Jessica, ito. Sabi niya, do you know who I am? Sabi ng lalaki. Ito kausap ko talaga, ha? Hindi to kwento sa Facebook. Hindi to kwento sa mga kung ano-ano lang. Talagang yung lalaki yung kausap ko. Sabi niya, do you know who I am? Nakaganyan pa rin mga pulis. I am the son of President Corazon Aquino, the President of the Republic of the Philippines. Put your gun down! Nung sinabi niya ang pangalan niya, Starling, pinuntahan siya ng mga pulis, niyakap siya. Sir, I'm so sorry. You should have told us that you are the son of the President of the Republic of the Philippines. How many apples do you need? Do you need more than that? You need more apples. Come on, come here. It's important, mga kapatid. Jesus asserted that He is the Son of the living God. Dapat nating maunawaan yan, mga kapatid. Na yung ating pinaglilingkuran, yes, tao siya, but He is also the Son of the Most High God. At pag nakilala mo kung sino siya, Sister Arlene, wala kang hihingin, wala kang hahanapin sa Diyos na hindi niya kayang ibigay.
Amen. Palakpakan natin ang Lord.